Mainit ang usapin ngayon kung dapat bang paharapin sa pagdinig ng Senado ang tinuturong utak ng pork barrel scam na si Janet Lim Napoles. Tumanggi po kasi si Senate President Drilon na ipasampi na si Napoles bilang respeto sa investigasyon ng ombudsman. Pero ayon sa mga eksperto, nasa kapangyarihan ng Senado na ipatawag si Napoles. Nakatutok si Ruth Cabal. The ombudsman ruled that it is not advisable at this time for Ms. Napoles to testify before the Blue Ribbon Committee out of prudence and out of respect for her office. We must defer to the judgment of the Ombudsman. I will not allow anyone to diminish the stature and the power of the Senate Blue Ribbon Committee. Sa magkaibang pananaw na ito ng Senate President at ng Chairman ng Blue Ribbon Committee na nag-iimbestiga sa pork barrel scam, makaharap pa kaya sa Senado ang sinasabing utak ng scam na si Janet Napoles? Di na kasi pinirmahan ni Senate President Drilon ang sabina para sa pagharap ni Napoles sa hearing ng Senado sa abisong araw ng Ombudsman na ngayon nag-iimbestiga na sa pork barrel scam. Pero tingin ng ilang abogado, nasa kapangyarihan ng Senado na ipatawag si Napoles. Wala pa naman raw kasing formal na kasong na isasampa sa Sandigan Bayan. Ang ginagawa pala ngayon ng Ombudsman, inaalam kung may probable cause para sampahan ng kasong plunder, malversation at corruption of public officials si Napoles, na iba naman sa trabaho ng Senadong mag-imbestiga in aid of legislation. The Senate Blue Ribbon has the power to subpoena any witness, whether he is in prison or not. The power is derived directly from the Constitution. Mas mabuti sana kung pinayagan ni Senate President na masumpina si Janet upang hindi magkakasuspicion yung publiko ng ganyan. They cannot stop the Senate from issuing a subpoena. Not legally, I think, but morally they can. Like, you know, Justice Morales is a very venerable person. Everybody respects her. In the first place, bakit kailangan humingi ng advice? Dati na rin daw may humarap sa investigasyon ng Senado na may kaso na sa korte, tulad ni Major General Carlos Garcia na naharap noon sa kasong plunder sa Sandigan Bayan. Sa rules ng Senado, pwede naman mabaliktad ang desisyon ng Senate President kontra sa sabpina para kay Napoles kung makakakuha ng majority vote sa plenaryo. Pero sakaling masabpina naman si Napoles, ibang usapin pa rin daw kung sisipot nga at magsasalita ito. Pwede niya i-invoke yung privilege against self-incrimination. Importante yung aid of legislation kasi at this point, dinidecide nila kung paano gagawin yung o anong gagawin nila doon sa pork barrel funds at kung paano i-ensure yung transparency and accountability May clash of constitutional rights nga doon The right for the public or of the public to know, and the right of the accused. And the right of the accused to what? To due process. Sabihin natin ayaw ni Janet na sundan yung sabina. Anong gagawin? Pakukulong natin? Nakakulong na nga. Correct, di ba? Pero tingin ni San Beda Graduate School of Law Dean Father Ranhilio Calangan Aquino, habang naniniwala siyang may kapangyarihan nga ang Senadong ipatawag si Napoles, tingin niya wala namang silbi ang testimonya nito dahil na rin sa nauna ng paulit-ulit na pagtanggi ni Napoles na may kinalaman siya sa pork barrel scam. Ruth Cabal, Nakatutok, 24 Oras.